Ayun, namimigay po ng computer, no, ang ating senadora. Kasama po si Vice Mayor Yul Servo, mga kababayan, no? At saka si Senadora Amy Marcos. Ayan po, no? Like and share lang po tayo, mga kababayan, no? Like and share lang po, para malaman din ang ating mga kababayan kung anong kaganapan ngayon dito. Yul Servo, Vice Mayor Yul Servo, at saka si Senadora Amy Marcos, kababayan. Grabe, naghihiyawan ang mga estudyante natin dito, no? So, napakarami. Siyempre, 2,000 na estudyante po ang nandito ngayon sa ating mga kababayan, no? Ani nga ng ating mahal na senadora ay may solusyon at isa sa mga pangmatagalan at siguradong solusyon ito. Thank you, sir. Senator Amy Marcos, Vice President for University Relations and Advancement, Dr. Learning Nino Vergara, Vice President for Research Planning and Quality Assurance, Dr. Adonis P. David, Dean of Office of Student Affairs and Student Services, Dr. Teresita T. Rontuy, mga guro at staff ng Philippine Normal University at mga Pilipanawin, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ni Mayor Hanila Punapangan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-anyaya na kami ay maging parte ng makabuluhang araw nito. Bilang mga lingkod bayan, wala po tayong ibang hangarin kung hindi pagbutihin, pagandahin at sa katuparan ang mga pangarap ng bawat taong nasasakupan natin. Anuman ang maging paraan, lalo na po itong mas pinagtibay ng ating kagustuhan na bigyan ng magandang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng dekalidad na pag-aaral. Kami po sa lokal ng pamahalaan Maynila, sa pangunguna ng ating punong lungsod na si Mayor Hanila Punapangan, mga katulog po. At sa ngalan po ng aming punong lungsod na maraming salamat sa ating minamahal na punong lungsod. Ngayon, talaga naman, Acting Mayor Yul Servo. Palakpakan po natin. Takumbagay ka pala. Nako, talaga naman sa wakas ng bakasyon ng ating doktora. At andito rin, taumbahay din, ang ating minamahal na Dr. Lordinio Vergara, OIC, na Vice President dito sa PNN. And also, we have Dr. Adonis David, our Vice President for Research, ang ating Dean for Student Affairs, Dr. Teresita Rontuy. Andito rin ang grupo natin para sa Chairperson of University Student Council, Radis San Miguel. Tama ba? Tama ba sa umaintindihan itong sulat? Ang ating PNP Manila Artical. Tama ba ito? Pinagbabasa ko rito. Maria Luz Buba, ang DSWD NCR. Ayan. Kilala ang DSWD, ganyan.
dyan galing ang pera. Kaya palakpakan ninyong maigi. Sip-sip pa more. Kayo talaga. Maria, Buba ng DSWD NCR. Laksan ninyo, mga lobat ng kinabagets na to. Paano tayo madadagdagan yan? Ay, naman, halatang-halata naman tayo, talaga naman kayo, oh. Pero tuwang-tuwa akong makapunta rito sa Philippine Normal at alam ninyo, ang totoo, talaga naman ako'y tuwang-tuwa na makapiling kayo dahil ako ay apo ng Philippine Normal. Mulat sa po, tinuturing namin itong eskwelahan ng lola at lolo ko. Panay ang punta nila rito, panay rin ang bisita ng tatay at nanay ko. At tuwing dadaan kami, magawi kami dito sa Luneta, sa National Museum na dating Senado, ay talagang pumapara yung tatay at nanay ko dito para silipin ang mga antigong heritage building. Dahil ito talaga yung Teachers College ng 1901. Isipin ninyo, katagal-tagal na ang tinding heritage at legacy. Kaya tuwan-tuwa po akong makapiling kayo sa araw na ito dahil parati akong binibrainwash nun. Sinasabi, dapat maging teacher. Yan ang pinaka-maganda, kagalang-galang at maayos na profesyon. Pero hindi kinaya ng powers ko. Apakahirap maging guro. Sa totoo lang. At nakita ko ang aking lolo at lola at yung nanay ko, isang teacher din. Teacher sa private school, pero nag-training rin ang dating First Lady, Imelda Romualdez Marcos, na maging teacher ng elementary. Ang kwento nga niya, maiyak-iyak siya kasi lahat ng kanyang mga angkan, mga Dean of the College of Law ang papa niya, yung nanay, yung kapatid naman niya, head ng Conservatory of Music. Bakit daw siya nababa sa grade 1? Hanggang pinaliwanag sa kanya na lalong mahirap ang elementary at grade 1. Totoo naman. Kaya ang early learning po ngayon, binibigyan natin ng Dean at sana tuloy-tuloy. Bago ang lahat, dapat i-greet muna ang ating mga teachers pagkat National Teachers Month. Congratulations! At bukas ay World Teachers Day. So talaga naman, do we have enough to celebrate ang tanong? Dahil ang dami nga na nagsasabi ang tindi ng krisis sa edukasyon. Krisis na tumindi pa lalo dahil sa ating pandemic. Isang pandemonyo na nagsara na lahat ng eskwelahan natin na hindi ko maintindihan kung paano kayo nakakapag-aral pa rin. Talaga naman bilib ako, ang tindi nitong nakaraan 2-3 taon. Sino dito ay first year pa lang? Ayan, marami pa lang umpisa. Second year. Ayan, third year. May balak mag-graduate, 4th year na. Sinabi, may balak mag-graduate. May pag-asang mag-graduate kayo talaga. Pero congratulations sa batch ninyo. Talaga bilib na bilib ako sa mga mag-aaral ngayon. Pagkat ako mismo, hirap na hirap sa remote, sa mga Zoom, sa hybrid education. Pagkahirap-hirap makinig, mag-concentrate, mag-aral, pero kahit papano, porsigido kayo. At narito kayo sa umaga nito. Tuwan-tuwa ako makapiling kayo at makita na talagang tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral at ang determinasyon at pangarap na maging guro sa ating bansa. Tulad ng sinabi ko, hindi madali maging guro. Sabihin nga ng marami, hindi sulit sa hirap kung ihahambing sa sweldo. Pero, ito naman, alam naman natin yan. Lagi naman yan ang problema. Kaya talaga kinakailangan bigyan natin ng konting tulong ang ating mga guro at katulad ninyo yung mga magiging guro. At the end of the day, we are only
as good as our teachers are. Marami tayong sinisisi sa edukasyon na pagkakamali at pagkukulang ng mga estudyante sa iba't ibang test sa buong mundo. Subalit sa hunot dulo, ang teacher lamang ang pag-asa. Kapag hindi nabibigyan ng tamang suporta at tulong ang ating mga guro, wala tayong mapapala sa edukasyon ng kabataan. Kaya ako ay talagang naniniwala na kahit papano talagang itulak natin to. Nagsimula na yung tinatawag nilang standardization, pero kulang-kulang pa rin ang salary standardization. Alam din natin na nakapending sa Senado ngayon yung tinatawag na allowance, teacher's allowance, na dati-dati, inulan na talaga. Pag ang topic sahod, talagang inuulan. Yan talaga ang problema. Dahil sa dami ng ating mga guro, talagang problema maski yung tinatawag na chalk allowance. Na gusto nga natin, parang dantaon na yung 5,000 pesos. Dapat dagdagan sa pansamantala man lang ng 7,500 at umabot ng 10,000. Yun ang pangarap natin. Sana maaabot yun sa lalong madaling panahon. Alam natin na sa ngayon, gipit ang ating pinansyal na sitwasyon. Ganun pa man, importante na pangunahan na ng ating mga guro. Alam natin na dito sa Philippine Normal University, talagang napakaluma na nito. At lumang-luma nga makikita natin. Antik na rin pati yung gym at library na pinatayo ng magulang ko. Kaya unti-unti natin gawa ng paraan, pansamantala lamang itong tenda natin, itong tent. Pero meron na tayo sa prosperidad. Andito na rin yung iba't ibang mga lugar na Mindanao, North Luzon, South Luzon, Visayas, at halos total ng 10,000 students. Napakarami na natin dito sa PNU. Yun nga, yung ibang eskwelahan katulad ng PNU sa Lawag. Nakakatuwa yun sa amin dahil eksaktong ganito. Pero mas antigo pa kasi ang mga bintana kapis pa rin. Nakakatuwa pagkat alam ko na lumawak at lumaki, gumaling ng todo-todo ang eskwelahan ito mula sa iilang teachers lamang galing sa panahon ng Amerikano ay naging National Center for Teacher Education, Center of Excellence, Southeast Asian Center, at kung ano-ano pang mga award na kinikilala ng buong mundo na kayo ay isa sa pinakamahusay na eskwelahan para sa ating mga guro. At yung mga passing rate ninyo, halos 100%. Nakakabilib dahil lagi kayong nagtatap ng licensure exam, hindi lang nagtatap, wala pang bumabagsak. Kaya tuwa po ako na makapiling kayo at sa wakas, tulungan po natin ang ating mga guro. And I'm very hopeful that in the budget deliberations, masagot natin yung ibang mga issues dito sa PNU. Dahil alam naman ninyo, maraming tanong ang mga senador, ang mga kongresista sa CHED. Yan lagi ang problema. Huwag naman parusahan ng ating mga SUC dahil sa kakulangan ng iba't ibang ahensya. So today, mamimigay po tayo bilang tulong sa ating mga mag-aaral nitong 10 million worth of educational assistance. We are going to give 5,000 piso sa 2,000 estudyante. Sana makatulong po ito at mabigyan, maibsan ang cost of living na tinatawag, ang inflasyon na saksakan ng mahal. Laging sinasaad at tinedeklara na libre ang edukasyon.
Pero alam naman natin higit sa lahat ng inyong magulang na hindi libre. Pagkat andyan ang pamasahe na pataas ng pataas, ang pagkain na halos hindi abot kaya, ang mga libro, mga damit, at kung ano-ano pang mga gastusin. Kaya sana makatulong itong 5,000 piso at tuloy-tuloy tayo magkaisa sa pangkat ng mga estudyante. Nagdala na rin ako ng 10 computer na may headset at kung ano-ano pa. Konti lang to kung tutuusin, pero pagkikilala na lamang to ng kakulangan ng ating gamit, ng mga lab equipment, ng ating sound and other laboratories na sana magawa natin ang paraan na maging mas moderno, mas angkop sa panahon at sa statura ng teknolohiya ngayon. Sa inyong lahat, maraming salamat. Inaasahan ko na talaga naman gagamitin sa mas magaling na pag-aaral, mas matataas na grade, lahat mag-graduate at makakakuha ng trabaho, makakatulong sa inyong pamilya. Sa inyong lahat, nakikiisa ako sa PNU, sa inyong pangarap maging mga guro ng ating kabataan. Ang mga mag-aaral ay sinasabi nila kinabukasan natin. Para sa akin, ang kabataan ay ang ngayon. Now na, kayo na ang manguna. Maraming salamat, maraming problema, pero laging may solusyon. I need solution. Pero ang totoo, kayo, ang ating mga mag-aaral, ang solusyon. Mabuhay ang PNU, mabuhay ang lungsod ng Manila. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan, namimigay po ng computer, no? Ang ating senadora. Parang gusto ko rin ng computer. Pwede ba makipila? Pero, shishi. Yan, ito naman, cash assistant na naman mga kababayan. 5,000 each. Sunod. Okay na ba? Photo up with everyone.